Kabanata 15:01 Ngunit ang larawan ni Leila na pinost ni Rebecca ay lumang larawan ni Leila ilang taon na ang nakararaan. Sa pagtingin sa mga lumang larawan ni Leila at ang sanggol sa kulay na Doppler ultrasound, mas maraming hitsura ni Elliot, mas magkatulad sila. Nang makitang hindi nabura si Elliot, nagpadala kaagad si Rebecca ng isa pang mensahe, Elliot, alam kong hindi ako kasing galing ni Avery. Dahil pinili mo si Avery, wala akong magawa, sana lang huwag mo akong kalimutan at ang baby. Kapag ipinanganak ang sanggol, sana ay mapuntahan mo kami. Hindi kita masisi kung hindi ka makakapunta, pakiusap lang huwag mo akong alisin sa listahan ng iyong mga kaibigan, gusto kong magpadala sa iyo ng mga larawan ng bata sa hinaharap. Mangyaring huwag masyadong malupit sa iyong anak, nakikiusap ako sa iyo. Matapos titigan ng ilang sandali ni Elliot ang paghahambing na larawan, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang pantalon. Lumapit si Robert pagkatapos uminom ng sabaw, gustong ipagpatuloy ni Robert ang pagtingin sa mga larawan, kaya inabot niya ang isang mobile phone. Elliot originally wanted to say that child can't keep looking at the phone, it's not good for the eyes, but looking at Robert's stubborn expression, hindi niya kayang patigasin ang puso niya maliban sa sundan ang anak. Mabilis siyang nag-exit sa Facebook, binuksan ang photo album, at ipinakita kay Robert. Sabi ni Mrs. Cooper, Sir, inumin mo muna ang sabaw. Kung hindi, hindi ito magiging masarap kapag malamig. Kapag uminom ka ng sopas, hihilingin ko kay Robert na ibalik ang telepono sa iyo. Karaniwang naglalaro ba si Robert ng telepono? Natakot si Elliot na baka magkaroon ng masamang ugali si Robert sa paglalaro ng mga mobile phone. Ginang Cooper, hindi, isang touch lang ang binibigay ko sa kanya tuwing nagpe-play ako ng video sa YouTube. Elliot, sa tingin ko ay napakahusay niyang magagamit ang YouTube. Napakatalino niya at malalaman niya pagkatapos panoorin ang dancing video ni Leila ng ilang beses. Pumunta si Mrs. Cooper sa tabi ni Robert at itinago ang telepono. Sa kwarto, hindi nakatulog ng maayos si Avery, karaniwang hindi siya gaanong nananaginip sa araw dahil natutulog siya ng maikling oras sa araw. Ngayon siya ay nanaginip siya na napunta siya sa ibang mundo. Ang dahilan kung bakit sinabi niyang ibang mundo ito ay dahil banyaga sa kanya ang mundong iyon. Walang kakilala doon, walang lugar para sa kanya, patuloy lang siya sa paglalakad ng walang patutunguhan sa kalye. Gusto niyang sumanib sa mundong iyon, ngunit nalaman niyang ang mga tao sa mundong iyon ay nagsasalita ng wikang hindi pa niya narinig. Siya ay gutom at ginaw, takot at takot, nang ang takot ay umabot sa isang tiyak na antas, siya ay patuloy na nagpapahiwatig sa kanyang sarili sa kanyang puso, ito ay isang panaginip. Hindi ito totoo, kapag nagising siya mula sa panaginip, babalik siya sa mundong pamilyar sa kanya. Tapusin mo na, kamatayan man o kapahamakan, tapos na. Nang magpumiglas si Avery na magising sa kanyang panaginip, madilim na sa labas ng bintana. Umihip ang simoy ng hangin mula sa screen window, at ang screen curtain ay lumipad sa hangin. Pinagmasdan niya ang eksena sa kanyang harapan na may walang katapusang lungkot sa kanyang puso. Napanood niya sa isang pelikula bago ang takip silim na iyon ang pinaka-emosyonal na oras ng araw. Nagising na si Avery, at alam niyang hindi na siya makakapunta sa ibang mundo, pero sobrang sakit pa rin ng puso niya. Biglang itinulak ang pinto, at pumasok si Elliot na may dalang tungkod. Nang makitang nakabukas ang mga mata ni Avery, nagtaka si Elliot, kailan ka nagising? Di ba sabi mo tinawag mo ako pagkatapos kong matulog ng isang oras? Bakit hindi mo ako tinawagan? Mabilis na inayos ni Avery ang kanyang mood, itinaas ang silk quilt, bumangon ka sa kama, matagal na akong nakatulog. Sigurado akong magkakaroon ako ng insomnia ngayong gabi. Paliwanag ni Elliot, gusto kitang gisingin, pero bago ka matulog, sabi mo pagod ka, kaya gusto kong matulog ka ng mas matagal. Sino ang nakakaalam na talagang nakatulog ka, sa hapon? Mukhang pagod ka na talaga, kumain na ang bata, kain na tayo. Hinihintay mo ba ako? Nagulat si Avery, tumaas ang sulok ng kanyang bibig ng walang malay. Well, napagkasundoan nating magkaroon ng celebratory meal ngayong gabi. Hinawakan ni Elliot ang kamay niya, napakayaman ng hapunan ngayon. Gustong sumama ni Ben Schaffer para kumain, pero tumanggi ako. Bakit tumanggi? Sa tingin ko maaari mong tawagan si Shay at ang iba pa. Mas masigla. Tinulungan ni Avery si Elliot palabas ng kwarto. Elliot, gusto kong kumain kasama ka mag-isa. Napabuntong hininga si Avery, ayos lang. Ngayon ang totoong reunion namin. Ano ang tawag natin dito? Isa at isa ay katumbas ng 5. Well, hindi ka maaaring magkaanak sa hinaharap. Sabi ni Elliot.
Kabanata 1502 Hindi naman sa ayaw ni Elliot sa mga bata, pero sobrang nakakasira sa katawan ng babae ang pagkakaroon ng mga anak. Ayaw ni Elliot na magdusa pa si Avery, Annie Avery, hindi ako mangganganak in the future. Tatlo ang anak namin, tama na, nakinig si Elliot sa sinabi niya at tumango. Nagugutom na ako, tingnan ko kung anong masarap na pagkain ang ginawa ko. Nakalimutan ni Avery na gumagaling pa pala ang putol nitong binti at mabilis siyang kinaladkad. Nakasaklay si Elliot, sinusubukang makipagsabayan sa kanya. Nang nasa dining room na si Avery ay bigla siyang bumalik sa kanyang katinoan. Asawa, pasensya na, nakalimutan kong hindi pa pala gumagaling ang mga paa mo. Mukhang nagilty si Avery, bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Ang aking mga binti ay mas mahusay, actually, kaya kong maglakad ng walang tungkod. Sabi ni Elliot, ibaba mo ang mga saklay, tinulungan ni Avery si Elliot na maupo sa dining chair, natulog ako kinahapunan at binangungot ako. Pagkagising ko, sobrang nanlumo ang pakiramdam ko, ngunit nang makita-kita at hinihintay mo akong maghapunan, lahat ng kalungkutan ko ay biglang nagbago at naging saya. Naranasan mo na ba ang matinding kalungkutan at labis na kagalakan? Kanina ko lang nakita ang pagiging absent-minded mo, and I guess that you must be unhappy. Pero hindi ko inaasahan na dahil sa bangungot, kinuha ni Elliot ang kanyang chopsticks, nagpatuloy, anong uri ng bangungot ang mayroon ka? Sinabi ni Avery ang kanyang panaginip ng nakangiti, nang arap ako na pumunta ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Lahat ng nandoon ay malamig ang mukha at sinabing wala akong naiintindihan. Pero naalala ko lahat sa totoong mundo, gusto kong hanapin kayo ng anak ko, gusto kong bumalik sa bahay namin, pero ewan ko, wala kayo sa mundong iyon. Wala na ang kapayapaan ng isip, halatang hindi dugo at karahasan ang sinasabi niya, pero nakaramdam siya ng lamig sa buong balat niya. Ang kalungkutan ay kadalasang pinaka-nakakatakot. Insecure ka ba? Tanong ni Elliot, umiling si Avery, hindi. Sobrang saya ko ngayon, at least puno ako ng expectations at confidence sa future natin. Siguro pinuntahan ko si Tammy ngayon, at medyo naapektuhan ako. Mariing sabi ni Elliot, huwag kang mag-alala, hindi maghihiwalay ang dalawa. Alam mo ba kung ilang naging girlfriend si June bago si Tammy? Ipinasok ni Avery ang hipon sa kanyang bibig, ngumunguya ng dahan-dahan, at hinintay siyang magpatuloy. Elliot, nagbabago si June kada 2 buwan, akala ko hindi siya magiging sincere sa kahit na sinong babae sa buhay niya hanggang sa nakilala niya si Tammy. Medyo nagulat si Avery, masyado bang nagmamalasakit si June noon? Akala ko pa naman napakabuting tao siya, hindi masasabing obsessive ang sitwasyon ni June. Kapag gusto niya yung mga babaeng yon, gusto niya talaga, kapag ayaw niya talaga. The reason why they break up frequent is precisely because ayaw niyang lokohin ang mga babaeng yon, pagpuporsige ni Avery, magulo yan, kung ikaw ay isang katulad niya, sa tingin mo ba magugustuhan kita? Nag-isip si Elliot ng ilang segundo at nagtanong, naalala kong sinabi sa akin ni John na marami nang naging boyfriend si Tammy noon, Avery, walang masabi. Medyo bagay silang dalawa, kahit galit din si June, matagal na siyang nahuhumaling kay Tammy, baka nagustuhan lang niya ang init ng ulo nito. Mahinaong nagsalita si Elliot, at binigyan si Avery ng isang piraso ng ekstrang tadyang, bago ang unang kaarawan ni Robert, punta tayo Bridgedale. Puntahan mo si Xander at ang pamilya ng girlfriend niya. Hindi ko dapat ito pinag-uusapan ngayon, kung tutuusin, masyadong masakit. Sige. Biglang naging sentimental ang mga mata ni Avery, bakit mo ba sila naiisip bigla? Dahil idinagdag ni Rebecca si Elliot sa Facebook ngayon, naalala niya ang nangyari sa Yan Roval. Naaalala niya kung paano ipinanganak ang anak nila ni Rebecca. Kahit anong isipin niya, wala siyang ideya. Sa wakas, naisip niya ang malagim na pagkamatay ng nobya ni Xander at Xander. Kabanata 1503 Ito ang pangalawang bagay na nagpahirap kay Elliot. Kapag natutulog ka sa hapon, palagi kong nararamdaman na may namimiss ako at hindi ko nagawa. Kaya naisip ko si Xander. Ayaw sabihin ni Elliot kay Avery ang tungkol sa paghahanap sa kanya ni Rebecca, sa takot na hindi siya maligaya. Avery, hindi ko nakakalimutan si Xander, sinabi mo noon na gusto mo akong samahan para makita ang pamilya niya, kaya sa tingin ko pupunta tayo kapag gumaling na ang mga paa mo. Well, saan ang birthday ni Robert? Tanong ni Elliot, pwede ka munang maghanda. Kumuha ng kutsara si Avery at nilagyan ng mangkok ng sopas at sinabing, gawin natin sa hotel. Masyadong bata ang bata, at mahirap dalhin ito ng napakalayo. At ang iyong mga binti ay hindi maginhawa. Pumunta ka na lang at maghanap ng malapit na hotel. Ilang tao?
Patuloy na tanong ni Elliot Avery, mukha ka please. Ngunit siguraduhin na gumawa ng isang mahusay na trabaho ng seguridad. Elliot, Sa kwarto, nag-video call si Leila kay Hayden at ipinakita sa kanya ang marriage certificates ng kanyang mga magulang. Kuya, palihim ko itong inilabas sa study room ng tatay ko. Nag-candlelight dinner silang dalawa sa dining room ngayon. Sobrang romantic. Inilapag ni Leila ang kanyang telepono sa mesa, dahil gusto niyang hawakan ang kanyang kapatid at pigilan ito sa gulo. Malapit na ang kaarawan ni Robert, naisip mo na ba kung anong regalo ang ibibigay sa iyong nakababatang kapatid? Tanong ni Hayden sa telepono. Kumunat ang noo ni Leila, saka hinalikan si Robert sa pisngi, napakabata niya, hahalikan ko lang siya. Hindi mapigil ang mapangiti ni Robert matapos siyang halikan ng kapatid. Tingnan mo kung gaano kasaya ang kapatid ko. Kung bibigyan ko siya ng regalo, hindi naman talaga siya magiging masaya. Tumawa si Leila. Mas mahirap gawin si Hayden. Nag-atubili si Robert na tawagan si Hayden, at hindi niya gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa mga video. Nang bumalik si Hayden sa area del para ipagdiwang ang kaarawan ni Robert, tiyak na ayaw ni Robert na mahalikan siya nito. Anong regalo sa tingin mo ang dapat kong bilhin para kay Robert? Tanong ni Hayden kay Leila. Sabi ni Leila, sasabihin ko sa iyo pagbalik mo. Pagbalik mo, hindi kita bibitawan. Nangako kang babalik sa katapusan ng taon. Hindi pa tapos ang taon. Sabi ni Hayden sa kanya. Leila, wala akong pakialam. Matagal nang hindi nagsasama-sama ang pamilya namin. Ngayong nakabalik na sila mama at papa, oras na para bumalik ka. Pupunta ako sa paaralan. Ayaw ituloy ni Hayden ang pag-uusap tungkol sa paksang ito sa kanyang kapatid, kaya ibinaba niya ang tawag sa video. Sa silid kainan. Sa pagtatapos ng hapunan, sinabi ni Elliot kay Avery ang tungkol sa kanyang plano na makipagligad. Nagulat si Avery nang marinig niya ang balita at saka sinabing, kasi sinabi ko lang na hindi ako mangganganak in the future, so you want to do this. Elliot, maraming paraan ng contraceptive. Maaari tayong pumili ng paraan na hindi nakakasama sa magkabilang panig, gaya ng pagsusuot ng co-*dom. Oo. Maraming paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, ngunit kapag tayo ay nasa sabik, maaari nating makalimutan ang pagpipigil sa pagbubuntis. Noong nasa Yanrovel kami, wala kaming ginawang contraceptive measures. Hindi ba sa tingin mo delikado? Iniharap ni Elliot ang kanyang mga iniisip. Bahagyang namula si Avery, noon, sinadya kitang akitin. Hindi ko inasahan na matagumpay kitang akitin. At saka, nawala ang iyong memorya sa oras na iyon, at hindi mo ako naaalala. Tiyak na hindi na ito mauulit sa hinaharap. Avery, huwag kang magseselos. Hindi gusto ni Elliot ang anumang aksidente, nakipag-appointment ako sa doktor para sa operasyon bukas. Tumingin sa kanya si Avery na nakatutok ang mga mata, bukas. Bakit ka ba kinakabahan? Magpapa-opera ako bukas. Kapag matagumpay ang operasyon, halos gumaling ang binti ko. Hindi na ito makakaapekto sa buhay natin. Sinabi sa kanya ni Elliot ang plano. Kabanata 1504. Inilabas ni Avery ang kanyang mobile phone at naghanap online, gaano katagal ako maaaring makipagtalik pagkatapos ng ligation. Online na sagot, makalipas ang 1 buwan. Bahagyang namula si Avery, ibinaba ang telepono, at tumingin kay Elliot, pagkatapos ay sinabing, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Hanggat ito ay isang operasyon, may mga panganib. Minor operation lang, ano kayang risks? At sinabi ng doktor na ang recanalization ay maaaring gawin sa hinaharap. Mukha namang kalmado si Elliot na para bang pinag-isipan na niya ito. Nang makitang nakapagdesisyon na si Elliot, pumayag na lang si Avery. Bukod dito, gumamit si Elliot ng aktibong pagpipigil sa pagbubuntis upang mabawasan ang panganib ng kanyang pagdurusa. Sobrang naantig si Avery. Sabi niya, sasamahan kita bukas. Siyempre gusto mo akong samahan. Ang mukha ni Elliot, sa ilalim ng malambot na halo ng orange na ilaw ng kandila, ay napakaamo, medyo kinakabahan ako. Hahaha. Akala ko hindi ka natatakot. Minor operation ka lang, at dapat na samahan kita sa operating room. Pang-aasar ni Avery. Hindi naman kailangan yon. Katabi mo ako, at mas kinakabahan ako. Hintayin mo na lang ako sa labas ng operating room. Bulalas ni Elliot. Sige, hihintayin kita kung saan mo hiniling. Huminga ng malalim si Avery at nagtanong, gusto mo bang lumabas para magpahangin?
Itulak kita palabas sa wheelchair, gusto kong lumabas, ngunit ayaw kong nasa wheelchair. Ayaw mapagkamalan ni Elliot na pailay ang paa. Samahan mo akong lumabas na nakasaklay. Bahagyang tumaas ang kilay ni Avery, bakit hindi ka pa rin gumamit ng wheelchair? Wala ka bang idol baggage? Hindi ka maganda sa saklay. Elliot, walang masabi. Kinuha ni Avery ang wheelchair at itinulak ito sa harap ni Elliot. Napabuntong hininga si Elliot at umayos ng upo. Nang lalabas na sana siya, bigla niyang naisip ang dalawang bata, anong ginagawa nila. Napakatahimik ng bahay. Ginang, bibisitahin sila ni Cooper. Huwag kang mag-alala na dalhin ni Layla ang mga bata. Napakasukat niya. May espesyal na tiwala si Avery kay Layla. Dahil minsan masama ang ugali ni Robert, si Layla ang unang magwawasto sa kanya. Maaapektuhan ba nito ang takdang aralin ni Layla? Hindi nag-alala si Elliot kay Robert, mas nag-aalala siya kay Layla. Si Layla ay nasa elementarya, ngunit marami siyang takdang aralin. Avery, babalik tayo mamaya mula sa paglalakad, at titingnan ko ang kanyang takdang aralin. Elliot, sige. Tinulak ni Avery si Elliot palabas. Nagdilim na ang langit. Ang mga ilaw sa kalye sa komunidad ay biglang bumukas sa sandaling sila ay namatay. Naningkit ang mga mata ni Avery, at lumiwanag ang kanyang puso. Sa harapan nila, may matandang mag-asawa na may kulay abong buhok at nakayuko ang bewang, magkahawak ang kamay at mabagal na naglalakad. Saglit na tinitigan ni Avery ang matandang mag-asawa, may gustong sabihin, ngunit naramdaman niyang kahit anong salita ay masisira ang mapayapang kagandahan ng sandaling iyon. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nakatitig din si Elliot sa mag-asawang nasa harapan niya. Avery. Biglang sabi ni Elliot. Avery, ha? Tingnan mo sila. Gamit ang mga mata ni Elliot, sinenyasan niya si Avery na tingnan ang mag-asawang nasa Avery, nakita ko sila, anong problema? Sinabi ni Elliot, tingnan mo ang matandang babae sa harap mo, hawak niya ang kanyang asawa. Saglit na natigilan si Avery. Sa tuwing lalabas ka, hindi ka magkukusa na pangunahan ako. Nagreklamo si Elliot, kailangan mong mag-aral tulad ng matandang babaeng iyon. Avery, walang sinabi. Sa isang mainit at romantikong larawan, ang iniisip niya ay buhay at kamatayan. Ang iniisip niya ay hawak ang kamay niya, tumatanda kasama niya, ang iniisip niya ay gustong makuha ang puso ng isang tao, at ang puting ulo ay hindi maghihiwalay. At ano ang iniisip ni Elliot? Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad sa labas, nag-propose si Elliot na umuwi para tingnan kung natapos na ba ni Layla ang kanyang takdang aralin. Di ba sabi mo wala kang pakialam sa grades ng anak mo? Kahit na 0 marks siya sa pagsusulit, mabibigyan mo pa rin siya ng magandang buhay. Yan ang sinabi mo kanina, pang-aasar ni Avery sa kanya. Kabanata 15:05. Mahinahong sabi ni Elliot, oo, naalala ko. Natatakot ako na hindi mo ito matiis ng iyong anak. Kung ang iyong anak na babae ay nakakuha ng 0 sa pagsusulit, una ang iyong anak na babae ay iiyak, at pangalawa, ikaw ay pagkabalisa. Kung tutuusin, ikaw ay isang henyo, paano mo matitiis ang iyong anak na babae na napakasama? Hindi nakaimik si Avery. Dahil talagang tama